Mga Lodi, don't skip ads po tayo. Maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. Paki-like and share naman dyan mga Lodi. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load, mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 1441 hanggang Kabanata 1450. Chapter 1441. Tumaas na ba ang kapangyarihan mo sa pag-atake? Tanong ni Ling Mayer habang ginagawa niya ang Thai massage kay Hansen. Tumaas na nga, patuloy ka lang. Sagot ni Hansen, nagtatamasa sa ginhawa ng massage sa itaas at ng airbed sa ibaba. Si Bauer, na malapit, ay nagsimulang magsabi, "Oh, dakilang Panginoon ng tirahan, gusto ko ring tumaas ang aking kapangyarihan." Lumipat si Ling Mayer sa kanya at nagsimulang magmassage kay Bauer. Naisipan ni Hansen na maupo at tanungin si Ling Mayer, "Alam mo ba kung nasaan ang tirahan ni Spirit 13? "Oo, bakit?" Tanong ni Ling Mayer, habang abala siya sa pagmamasahe kay Bauer. Ayon sa mga patakaran ng Dark Spirit, pinapayagan ka bang give-a ng mga tirahan ng iba? Tanong ni Hansen. Plano mo bang give-a ng tirahan ni Spirit 13? Hindi ka maaaring mag-iba ng tirahan na pag-aari ng isang tao sa iyong sariling tribo. Kailangan mo lang na mag-angkin ng isa na hindi pa naangkin noong panahong iyon, o lupigin ng isang tirahan na pag-aari ng ibang tribo. Umiling si Ling Mayer. Laging gusto ni Hansen na maghaiganti, at walang makakapidyaw sa kanya sa konseptong iyon. Ngunit sa pagkakataong ito, parang kailangan niyang gawin ito ng palihim. Kailangan kong pag-isipan pa ito ng kaunti. Nagsimulang mag-isip si Hansen ng paraan kung paano niya mapaparusahan si Spirit 13 nang hindi nakakaakit ng hinala. Gusto ni Hansen na itaas si Ling Mayer sa antas ng gemstone para makabalik na siya sa Dark Spirit Shelter. Kung makakabalik siya, posibleng makita ni Hansen at Bauer ang Holy Vine at ang kalabasan nito. Matagal pa bago mangyari iyon. At naging malinaw na kung hindi niya tatanggalin si Spirit 13, patuloy siyang gugulo sa kanila nang hindi titigil. Sinubukan na niyang patayin si Hansen, at mas mabuti kung tatanggalin na ni Hansen si Spirit 13 bago pa man magkaroon ng pagkakataong magtagumpay ang isa sa kanyang mga susunod na pagtatangka. Tinanong ni Hansen si Ling Mayer tungkol kay Spirit 13 para matuto pa siya tungkol sa banta na kanyang ibinibigay at mag-isip ng paraan kung paano niya ito matatalo. Ang matanda ng Dark Spirit ay may 4 na anak, ngunit ang ilan sa mga anak ay nagparami sa mga may banal na dugo at ang iba naman ay sa mga nilikhang super. Dahil dito, ang ilan ay mas mahina kaysa sa iba. Si Spirit 13 ay isang ina po ng 4 na anak, at ang panganay ay tinawag na Spirit 1. Si Spirit 13 ay ang ika-13 henerasyon, at iyon ang dahilan kung bakit siya tinawag ng ganoon. Ang 3 iba pang Dark Spirit ay hindi katulad nila, at si Ling Mayer ay isang ina po ng ika-4 na anak. Pagkatapos ng mga taon na lumipas, unti-unting nag-iba ang kanilang dugo. Nang makipag-asawa sila sa iba na iba ang uri, walang sakit o masamang resulta. Bilang resulta, lahat sila ay pinapayagan na makipag-asawa sa iba't ibang lahi. Si Spirit 13 ang pinakamahina. Nagkaroon ng malaking labanan bago na pagkasunduan ang 100 Tribe Deal, at nagresulta ito sa pagkamatay ng maraming elite. Tanging si Spirit 13 at ang kanyang ama, mula sa kanilang buong lahi, ang nakaligtas. Iyon ang dahilan kung bakit sila nagmamadaling magkaanak. Si Spirit 13 ay 50 taong mas matanda kaysa kay Ling Mayer, ngunit siya ay mas mahina kaysa sa kanya. Si Spirit 12 ay may gemstone Geno Core lamang, at dahil sa kanyang dugo, hindi niya ito maitaas sa Super Geno Core. Sila lang ang lahi na walang Super Geno Core. Hindi nakakagulat na gusto kanila ng sobra. Hindi inisip ni Hansen na may lakas ng loob si Spirit 13 na subukang labanan si Hansen ng mag-isa, at naisip niyang kasabwat ng kanyang ama ang plano niyang kunin si Ling Mayer. Kung gusto ni Hansen na harapin si Spirit 13, nangangahulugan iyon na kailangan din niyang isaalang-alang kung ano ang kailangan niyang gawin kay Spirit 12. Hindi super si Spirit 12, ngunit siya ang pinuno ng isa sa mga linya ng dugo. Marami siyang mapagkukunan, at magiging mas malaking banta siya para kay Hansen na patayin. Tinanong ni Hansen si Ling Mayer ng iba pang bagay, habang iniisip niya kung paano niya haharapin ang nakakainis na ama at anak. Sinabihan si Hansen na may malapit na latian kung saan nakatira ang isang nilikhang super. Ito ay 12 milya ang layo mula sa tirahan, ngunit nag-iisa itong nakatira. Sinabihan siya ni Ling Mayer tungkol dito para babalaan siya, at tiyakin na mananatili siyang malayo kung sakaling may masamang mangyari sa kanya.
Ngunit interesado si Hansen nang marinig niya ito, at tinitiyak niyang itatanong kung anong uri ng kapangyarihan ang taglay ng nilikhang ito. Okay, sabi niya na ang Yin Dragon ay may cold element Geno Core, at ang hininga nito ay maaaring mag-freeze ng mga tao. Ang aking fitness, kasama ang Jad Esken, ay dapat sapat para makalaban at mapaglabanan ang lamig na iyon. Dapat kong subukan ito. Iniisip na ngayon ni Hansen ang tungkol dito. Gusto ni Hansen na makalaban muli ang mga nilikhang super. Hindi kailanman sumuko si Hansen sa pagkakataong makalaban ng isang nilikhang super, ngunit hanggang ngayon, hindi pa siya sapat na malakas para lumaban sa isa sa Fourth God Sanctuary. Nakahanap si Hansen ng dahilan para bumalik sa Shadow Shelter pagkatapos noon. Ang Mask Shelter ay walang access sa Geno Core storage, at naisip niya na may nagtangkang hominin siya. Sino ang naglakas loob na hominin ako, ha? Matagal nang naroon ang real blood ni Hansen, at mausisa siyang malaman kung sino ang nag-iisip na may kakayahan silang talunin siya, bigla na lang. Binasa ni Rockman ang Geno Core ng hamon, at nalaman ni Hansen na ito ay tinatawag na Six Paths. Hindi niya alam kung saang tirahan nagmula ang nakikipaglaban. Naisip ni Hansen na kakaiba iyon. Tiningnan niya ang leaderboard at naalala na ang hamon na ito ay wala sa top 10 noong huling pagtingin niya. Nakita ni Hansen na nasa pangalawang pwesto ito. Napush pa nga nito pababa si Crystal Core ng isang pwesto. Dalawa lang ang posibleng paliwanag dito. Ang alinman ay ginawa ni Six Paths ang pagsusulit at tumalon diretso sa pangalawang pwesto, o hinamon ni Six Paths ang nasa pangalawang pwesto. Si Crystal Core ay nasa ikalimang pwesto na ngayon. Hindi na niya ito ginamit matapos matalo kay Ghost Eye. Bilang resulta, unti-unting bumaba ito sa leaderboard. Nagsuot si Hansen ng kanyang armor at tinanggap ang hamon. Ang tanging hindi niya ginawa ay itago ang kanyang life force. Ayaw niyang malaman ng iba na pag-aari niya ang Crystal Core at Real Blood. Ang battleground ay nakatakda pa rin sa tanawin ng isang lungsod na nalibing sa buhangin, na nakalagay sa isang disyerto. May isang lalaki na nakasuot ng kulay abong damit, nakatayo sa isang tore sa malayo. May hawak siyang itim na espada. Hindi siya nakaharap kay Hansen sa una. Tumingin lang siya upang salubungin ang kanyang kalaban nang dumating si Hansen. Ang kalaban ay mukhang tao lang, ngunit nasabi ni Hansen na ito ay isang espiritu mula sa mga lilang mata na taglay nito. Ako si Six Paths. Ikaw ang may-ari ng Real Blood, tama ba? Tanong ni Six Paths. Ako ang Real Blood. Naisip ni Hansen na gumagamit ng peking pangalan si Six Paths, kaya nagpasya siyang gamitin ang pangalan ng Geno Core para sa isang palayaw, pati na rin. Sinabi pa ni Six Paths, naisip kong maaabot ko ang unang pwesto. Hinamon ko ang core sa pangalawang pwesto at naisip kong napakahina nito. Upang pigilan ako sa pagkuha ng unang pwesto, nagtataka ako kung anong uri ng kapangyarihan ang taglay ng Real Blood. Chapter 1442. Nang marinig ni Hansen ang sinabi ni Six Paths, naisip niyang parang kumpiyansa ito sa pagkakataong maabot ang unang pwesto. Pero ang pagsusulit sa paglalagay ay talagang naglagay kay Six Paths sa ikalimang pwesto. Si Crystal Core ay nasa ika-4 na pwesto, at nang ginawa ni Six Paths ang kanyang pagsusulit, hindi niya ito naipasa. Saan ka galing? Tanong ni Hansen. Ang espiritu ay parang napakakumpiyansa at puno ng kanyang sarili, kaya dapat mayroon siyang kaunting talento. Ako ay isang emperador na nilikha. Nagmula ako sa purong kaguluhan, wala akong mga magulang o pinagmulan. Hindi mo na kailangang mag-alala tungkol dito. Lumaban ka na lang, sabi ni Six Paths na may malamig na tono ng boses. Ngumisi si Hansen. Sa tingin mo ba ipinanganak ako kahapon? Ang mga ipinanganak na emperador ay nagsisimula sa Emperor Geno Core, parang anak ka ng isang emperador. Tiningnan ni Six Paths si Hansen ng malamig at sinabi sa kanya, nang ako ay nagmula sa kaguluhan, mayroon akong Emperor Geno Core. Pero hindi ko ito nagustuhan, kaya pinatay ko ang aking sarili para makatanggap ng isa pa. Ngayon, katulad na lang ako sa iyo, nagsisimula ulit sa isang Bronze Geno Core. Talaga. Nanlaki ang mga mata ni Hansen. Hindi niya inaasahan na ang isang espiritu ay susuko kailanman sa isang Emperor Geno Core kapalit ng isang Bronze Geno Core. Ano ang mapapala ko sa pagsisinungaling? Ang malungkot na seryoso ni Six Paths ay nagpapahiwatig na hindi ito biro. Bakit hindi mo nagustuhan ang iyong nakaraang Geno Core? Ang iyong katawan ay may parehong elemento, at ang pangalawang core ay hindi masyadong magkaiba sa una. Ano ang punto? Tanong ni Hansen. Walang silbi ang makamit ang isang bagay na dakila kung walang sariling pagsisikap ang ginugol sa pagkuha nito. Mas gusto kong makamit ang mga bagay sa pamamagitan ng aking sariling pagsusumikap, ang kasiyahang nakukuha sa ganoong paraan ay mas makabuluhan. Tiningnan ni Six Paths si Hansen sa loob ng ilang sandali bago nagpatuloy.
Winasak ko ang aking Geno Core, ngunit ang aking katawan ng emperador ay narito pa rin. Babawasan ko ang aking kapangyarihan para makalaban ka. Sige, tingnan natin kung ano ang kaya mo. Ginamit ni Hansen ang kanyang mga kamay na parang mga talon at nagsimulang mag-slash patungo sa kanya. Ginagamit ni Hansen ang Ghost Slash na nagsasangkot ng mga kapangyarihan ng oras at espasyo. Hinugot ni Six Paths ang kanyang espada at hinampas ang kamay ni Hansen. Ang banggaan ng mga kapangyarihan ay nagdulot ng pagsabog. Hindi natin nagsi-Six Paths, ngunit natamba si Hansen patalikod sa hangin ng ilang metro. Alam ko ang iyong kapangyarihan. Babawasan ko ito. Lumaban ka sa akin, sabi ni Six Paths. Kumunat ang noo ni Hansen at naisip sa kanyang sarili, talagang mayroon siyang katawan ng isang emperador. Ang mga ordinaryong nilikhang super ay hindi kailanman magkakaroon ng ganoong kapangyarihan. Parang malungkot si Hansen, ngunit hindi niya tatanggihan ang pagkakataong makipaglaban sa isang emperador. Hindi ginamit ni Hansen ang kanyang Real Blood Geno Core, at sa halip, ginamit niya ang kanyang mga teknik ng Phoenix upang lumipad patungo kay Six Paths. Ibinaba ni Six Paths ang kanyang antas upang tumugma kay Hansen, at ang kanyang bilis at kapangyarihan ay ibinaba sa isang katulad, mas madaling pamahalaan na halaga. Gamitin mo ang iyong Geno Core. Hinaharangan ni Six Paths ang mga pag-atake ni Hansen ng 3 beses ng sunod-sunod gamit lamang ang kanyang mga kamay, at tumanggi pa ring gamitin ng kanyang kalaban ang kanyang Geno Core. Huwag kang mag-atubiling gamitin ang iyo. Gagamitin ko lang ang akin kapag kailangan ko, sabi ni Hansen. Sige, kung ganoon. Ganoon na lang. Hinugot ni Six Paths ang isang sinaunang espada. Nakaramdam si Hansen ng lamig na dumadaloy sa kanyang gulugad nang makita niya ito. Ito ay ganap na itim, walang ningning o kintab. Hindi ito sumasalamin ng kahit ano, at halos malungkot ang hitsura nito. Ang hitsura ng espada ay nagdulot ng pagsikip sa tiyan ni Hansen na parang nasa panganib siya. Habang pinapanood ni Hansen na hawakan niya ang espada, naniniwala siyang ang espiritu ay talagang pinangalan ng Six Paths. Ang kanyang espada, ang Six Paths Sword, ay naging isa sa kanyang tagapagsuot. Ang aking Six Paths Sword ay may 6 na magkakaibang kapangyarihan, gagamitin ko ang una. Ito ay tinatawag na Heart Sword. Hinugot ni Six Paths ang kanyang espada. Alam lang ni Hansen na mayroong Animal Path, ngunit hindi pa niya narinig ang Heart Path. Nang umatake si Six Paths, nakaramdam si Hansen ng isang malaking kapangyarihan na sumalungat sa kanya. Parang gusto niyang saksakin. Para itong nanunood ng isang horror movie. Maaari silang magdulot ng maraming pagkabalisa dahil sa sobrang kakila-kilabot nila, ngunit pinipilit ng mga tao na panoorin ang mga ito para maranasan ang mga kilig kahit papaano. Parang isang gamo-gamo si Hansen, naaakit sa isang kumikislap na apoy na maaaring sunugin siya. Ginamit ni Hansen ang kanyang mga teknik ng Phoenix para umiwas, ngunit hindi niya maalis ang pagnanais na gustong masaksak. Sa kabutihang palad, si Hansen ay may hindi kapani-paniwalang malakas na kalooban. Karamihan ay mahahanap na ang kanilang sarili ay itinapon sa espada sa ngayon. Mabilis na umatake si Six Paths, at habang tumatagal, mas lumalakas ang pang-akit. Kailangan makipaglaban si Hansen sa pisikal at mental, ang huli ay ang tukso. Mula sa pananaw ni Hansen, si Six Paths ay isang kaakit-akit na tao. Parang gusto niyang mamatay sa mga kamay ng espiritu. Kahit na ibinaba ni Six Paths ang kanyang kapangyarihan, napagtanto ni Hansen na siya ay nasa tunay, malinaw na kawalan. Hindi pa kailanman nangyari ito sa kanya. Ang Heart Sword na ito ay masama. Ginagawa ni Hansen ang kanyang makakaya upang lumaban sa pang-akit na iyon sa pagpapakamatay. Nakikita ni Six Paths ang nasa isip ni Hansen at nabasa ang nangyayari, at sinabi niya, ang landas ng puso ay isang landas ng pananampalataya. Pinapaniwala nito ang mga tao sa sinasabi mo, kahit na tama ka o mali. Ang iyong pananampalataya ay nagiging mas malakas kaysa sa lahat, at iyon ang dahilan kung bakit ito tinatawag na Heart Sword. Naisip ni Hansen na ang lalaki ay napakaganda, at nakaramdam siya ng maliit at hindi karapat-dapat sa kanyang presensya. Ipinagpatuloy ni Six Paths ang pagkukwento ng kanyang mga lihim kay Hansen, ngunit napakasarili ni Hansen kaya itinago niya ang lahat. Pinakiramdaman ni Hansen na siya ay isang mas masamang tao, at si Six Paths ay isang tao na kanyang lubos na hinahangaan. Ang kanyang espada ay napakaganda. Ang kasanayang ito ay napakamalakas. Hindi ako makapaniwala na minamaliit ko ang isang espiritu sa santuaryo na ito. Naisip ni Hansen na hindi siya matatalo sa mga nasa parehong antas niya. Ngayon, ipinakita sa kanya ni Six Paths na ang mga espiritu na may ganoong lakas, sa antas na iyon, ay umiiral pa rin. Kabanata 1443.
Hindi lang pisikal na pag-atake ang kailangan niyang harapin, kailangan makipaglaban si Hansen sa loob ng kanyang isipan. Walang kasanayan na kasangkot doon. Maaari kang magsinungaling sa iba tungkol sa kapangyarihan na taglay mo, ngunit hindi ka kailanman makakapagsinungaling sa iyong sarili. Kung mahina ang isip ni Hansen, hindi na kailangang magsikap ang kanyang kaaway sa pagtatangkang patayin siya. Kung mahina si Hansen, maaari lang hilingin ni Six Paths kay Hansen na patayin ang kanyang sarili at gagawin niya ang iniutos. May malinaw na pagkakaiba sa pagitan ng puso at kalooban. Pinahuhusay ng kalooban ang pananampalataya ng isang tao, ngunit hindi lang iyon. Ang mga taong may normal na kalooban at normal na lakas ng katawan ay maaari pa ring magkaroon ng malakas na pananampalataya. Ang mga taong may malakas na isip ay maaaring hindi ang pinakamalakas sa pisikal, ngunit karaniwan pa rin para sa mga pisikal na malalakas na tao na magkaroon ng malalakas na isip. Ang mga kamao ay nagbanggaan sa isang espada habang ang pananampalataya ay nag-aaway laban sa pananampalataya. Walang mga spark para sa huli, ngunit ang pagiging nakamamatay ng sayaw na iyon ay kasing sama at mapanganib. Ang bawat pagtama at bawat pagliko ay nakatayo sa gilid ng kutsilyo. Ang isang pagkakamali ay magdudulot ng tiyak na kamatayan. Maraming beses nang nakaranas si Hansen ng mga labanang may buhay at kamatayan sa kanyang panahon, ngunit ang kanyang tapang ay hindi pa nasusubok ng ganito kalaki. Pinakamahirap na lumaban si Hansen nang nakikipaglaban siya sa isang kaaway na mas malakas kaysa sa kanya. Ngunit sa labanang ito, hindi siya maaaring umasa lamang sa kanyang katawan. Kailangan din niyang umasa sa kanyang puso. Halos nakakapagod ito, at si Hansen ay nag-aaksaya ng mas maraming kapangyarihan kaysa sa dapat niyang gawin upang magpas siya. Sa ilalim ng kapangyarihang iyon ng pang-akit, nagawa pa ring panatilihin ni Hansen ang kanyang ulo na malinaw. Ang kanyang layunin ay hindi nabahiran at hindi niya hinayaan ang kanyang sarili na magpadala sa kagandahan ng kanyang kalaban. Hindi mataas ang tingin ni Hansen sa kanyang sarili. Siya ay isang kalahating Diyos, isa sa mga pinakamahusay sa alyansa. Ngunit sa huli, ang gusto ni Hansen sa buhay ay medyo simple. So what? Hindi mahalaga kung gaano kakagaling. Ako ay lupa, at palalakihin ko ang aking sariling pananampalataya. Hindi ko kailangan ng impluwensya ng iba. Ang puso ni Hansen ay napakasigla. Talagang hinahangaan niya ang pananampalataya ni Six Paths, ngunit hindi niya kailanman isa sa alang-alang na subukang maging katulad niya. Ang kailangan ko lang gawin ay manatili kung sino ako. Maging ako. Talagang malakas ang pananampalataya ni Hansen, at tiyak na hindi siya magbabago dahil sa mga kasanayan na taglay ni Six Paths. Bigla, binawi ni Six Paths ang kanyang espada at huminto sandali. Tumayo siya kung nasaan siya, hindi gumagalaw, nakatitig lang kay Hansen. Bakit ka tumigil? Tiningnan ni Hansen ang kanyang kaaway na may pagkalito. Umiling si Six Paths. Ang iyong talento ay napakakaiba. Parang kaya mong hulaan ang mga galaw ng iyong kaaway. Ang aking espada ay hindi nakagalaw sa iyong puso, kaya walang silbi para sa akin na lumaban. Sumusuko ka? Tanong ni Hansen, na nagulat. Ginamit ko lang ang aking unang teknik. May 5 pa akong iba, kaya hindi ako susuko. Ngunit ikaw ay isang kaaway na hindi ko pa nakikita kailanman. Ikaw ay isang bihirang uri. Hindi mo na kailangang gumamit ng Geno Core para makipaglaban sa akin. Ayaw kong makipaglaban sa iyo. Ano ang ibig sabihin nun? Lalaban ka ba o hindi? Hindi alam ni Hansen ang ibig niyang sabihin. Malamig na sinabi ni Six Paths, ang pinakamasarap na pagkain ay dapat na tamasahin. Para sa akin, ikaw iyon. Ngunit hindi ka sapat na malakas para tamasahin ko ang kilig ng pakikipaglaban sa iyo ng buong lakas. Maghihintay ako hanggang sa araw na hindi ko na kailangang bawasan ang aking lakas para makipaglaban sa iyo. Pagkatapos noon, binawi ni Six Paths ang kanyang sandata at naghanda ng umalis. Teka lang, sigaw ni Hansen. Ano iyon? Lumingon si Six Paths. Maaari kitang hayaang makuha ang unang pwesto. Bigyan mo lang ako ng isang bagay para ipagpalit. Ang aking Geno Core ay pinalakas na ng 9 na beses, anyway. Ikaw ay 8 beses lang, tama ba? Pinilit ni Hansen na magmukhang isang mapagbigay na tao. Ngunit sa puso ni Hansen, naisip niya, ikaw ay isang emperador. Kahit na winasak mo ang iyong Geno Core, dapat mayroon ka pa ring maraming karapat-dapat na gamit. Bigyan mo ako ng isang bagay na mas mahusay kaysa sa ginawa ni Ghost Eye. Tiningnan ni Six Paths si Hansen na may malaking pagkamangha, at sinabi niya, sige. Ipapalit ko ito sa iyo. Tinanggap ni Hansen ang inalok sa kanya ni Six Paths. Ito ay isang kahoy na espada. Mukhang Six Paths sword, ngunit ito ay gawa sa itim na kahoy.
Wala ni isang ideya si Hansen kung anong uri ng kahoy ang ginawa nito, ngunit hindi ito isang kaluluwa ng hayop o isang genocore. Talagang isang piraso lang ng kahoy. Ginawa ko ang kahoy na espada na ito noong nagsasanay ako. Ito lang ang kaya kong ibigay, malamig na sinabi ni Six Paths. Sige. Aalis na ako. Sinabi ni Hansen na aalis na siya, ngunit hindi gumalaw ang kanyang mga binti. Naisip ni Hansen na makakakuha siya ng kayamanan mula sa lalaki. Hindi niya inaasahan na makakatanggap lang siya ng isang tabla ng kahoy. Sana maging mas malakas ka sa lalong madaling panahon para magkaroon tayo ng tunay na laban balang araw, sabi sa kanya ni Six Paths. Sige, magsusumikap ako para matiyak iyon, sabi ni Hansen nang walang pag-iisip at pagkatapos ay tumigil sa laban. Masama ito. Ipinagpalit ko ang aking unang pwesto para sa isang kahoy na espada. Pinagsisihan ni Hansen ang kanyang desisyon, ngunit ayaw niyang bawiin ang kanyang salita. Ang pagiging unang pwesto ni Six Paths ay hindi nagdulot ng malaking kaguluhan. Naniniwala ang mga tao na ang bagong Genocore ni Six Paths ay tiyak na mas mahusay kaysa sa kanyang dating Genocore, kaya hindi ito naging isang malaking sorpresa. Hindi siya isang walang pangalang emperador. Nagmula siya sa kaguluhan. Siya ay nabubuhay ng 1,000 taon at walang sino man ang makakatalo sa kanya. Ang kanyang dating Genocore ay ang pangalawang pinakamahusay sa Super Genocore leaderboard. Nagdulot ito ng malaking kaguluhan sa Fourth God Sanctuary dati, kaya ito ay halos isang pag-uulit na hindi nangangailangan ng parehong pagdiriwang. Naniniwala ang mga espiritu na ito ay isang normal, halos natural at inaasahang pangyayari. Dinala ni Hansen ang kahoy na espada pabalik sa tirahan kasama niya. Pumunta siya at nakita si Moment Queen na gustong makapasok sa Genocore storage. Nagbati sila sa isa't isa, ngunit nang makita ni Moment Queen ang espadang hawak ni Hansen, nanlaki ang kanyang mga mata. Ano ang ginagawa mo? Nakita ni Hansen na lumapit sa kanya si Moment Queen at kinuha ang kahoy na espada na may matinding kagalakan. Parang nakatingin siya sa isang napakamalaking mamahaling antigo o relikya. Imposible, paano? Nanigas ang mukha ni Moment Queen dahil sa isang napakalaking pagkabigla. Kabanata 1444. Maganda ba ito? Nang makita ni Hansen ang mukha ni Moment Queen, tumalon ang kanyang puso. Siyempre, saan mo nakuha ito? Pero nagtataka ako kung bakit naging kahoy na espada ito. Sayang naman. Ang paraan ng pagtingin ni Moment Queen kay Hansen ay parang isang masamang babae. Wala kang pakialam kung saan ko nakuha ito. Sabihin mo sa akin kung ano ito. Talagang masaya si Hansen, at ang paraan ng pagsasalita ni Moment Queen ay nagpapahiwatig na may hawak siyang espesyal na bagay. Napahinto si Moment Queen. Kung hindi ako nagkakamali, ito ay isang sanga ng Godspeak Tree. Ano ang Godspeak Tree? Parang malakas, hindi pa kailanman narinig ni Hansen ang tungkol dito. Ikiniling ni Moment Queen ang kanyang ulo. Matagal ka na sa Fourth God Sanctuary. Bakit hindi mo pa narinig ang tungkol dito? Sabihin mo na lang. Kung alam ko kung ano ito, kailangan ko pa bang itanong? Naiinis na tunog ni Hansen. Tuwing nagsasalita si Moment Queen, ang kanyang pananalita ay baluktot at hindi diretso sa punto. Sabi ni Moment Queen, lumalaki ang Godspeak Tree sa Fourth God Sanctuary. Ayon sa alamat, nakakonekta ang mga ito sa Fifth Sanctuary. Kung aakyatin mo ang buong puno, ikaw ay gagawing Diyos at makakapunta ka doon. Parang masyadong madali iyon. Kung ang kailangan mo lang gawin ay umakyat sa isang puno para maging Diyos, lahat tayo ay Diyos na ngayon. Ngumisi si Hansen. Sa totoo lang, walang nakarating sa tuktok. Walang naging Diyos, paliwanag ni Moment Queen. Wala. Imposible. Ang punong iyon ba ay libu-libong metro ang taas o ano? Hindi dapat mahirap na hamon iyon para sa mga elite. Hindi siya naniwala kay Moment Queen. Hinaplos ni Moment Queen ang kahoy na espada at sinabi, walang nakakaalam kung gaano kataas ang mga punong ito dahil walang nakarating sa tuktok. Kahit ang mga emperador ay hindi pa nakakaakyat ng ganap sa mga ganitong puno. Kung ang puno ay ganoon kalaki, dapat walang halaga ang sanggang ito. Nadismaya si Hansen. Hindi niya alintana ang pag-akyat sa tuktok, ngunit ang pagdinig kung gaano kalaki ang puno ay talagang nagpapababa sa bihira ng ganitong uri ng kahoy. Naisip ni Hansen na ang nagulat na reaksyon ni Moment Queen ay nagpapahiwatig na may hawak siyang napak-espesyal na bagay, ngunit lumalabas na ito ay isang bagay na medyo karaniwan at hindi kapansin-pansin. Ikiniling ni Moment Queen ang kanyang ulo at sinabi, sino sa tingin mo ang may kakayahang putulin ang isang puno na tinatawag na Godspeak? Kahit ang mga emperador ay hindi kayang magkamot ng balat nito. Hindi mo maunawaan kung gaano katigas ang mga ganitong puno. Kagiliw-giliw. Hinaplos ni Hansen ang kanyang panga. Hindi lang ito kagiliw-giliw.
Naniniwala ang ilang tao na ang Godspeak Tree ay mga binhi ng Fifth Sanctuary. May katuturan dahil hindi kayang makapinsala ang mga emperador sa mga ito, sabi ni Moment Queen. Kung hindi kayang makapinsala ang mga emperador sa mga ito, saan nanggaling ang piraso na ito? Siguro hindi ito Godspeak Wood. Pinaghihinalaan ni Hansen ang kahoy. Umiling si Moment Queen. Ito ay Godspeak Wood. Kahit na hindi kayang masira ng mga emperador ang mga ganitong puno, sa bawat 10,000 taon, kilala ang mga sanga na nahuhulog. Binigyan ni Moment Queen si Hansen ng ilang karagdagang detalye tungkol dito. Sa bawat 10,000 taon, ang kulog ay bumabagsak sa mga puno. Ang kulog ay maaaring sunugin ang lahat ng mahawakan nito. Kung ang isang emperador ay makipag-ugnayan dito, agad silang magiging uling. Ngunit ang Godspeak Tree ay hindi masisira, sa karamihan ng bahagi. Mayroon lamang paminsan-minsang pagkakataon na ang isang maliit na sanga ay tatamaan, at ito ay mahuhulog mula sa puno. Ang mga bihirang pagbagsak na ito ay tinatawag na Thunder Godwoods. Ang Thunder Godwood ay hindi kapani-paniwalang matibay, ngunit hindi sila kasing lakas ng dati bago sila masira. Kung ang isang emperador ay sapat na malakas, maaari nilang hilahin ang mga ito pababa. Ito ay itinuturing na marami, kahit na 3 lang ang lumalabas sa bawat 10,000 taon. Gayunpaman, ang Thunder Godwood ay may ilang espesyal na katangian. Kung dadalhin mo ito, maaari nitong moisturize ang iyong katawan at ang iyong mga genocore. Maaari pa nitong impluwensyahan ang mga genocore upang umunlad ng mas mabilis. Ang ilang mga emperador ay nagdadala ng Thunder Godwood sa paligid nila bilang isang uri ng prepeo. Kinikilala o binibigyang diin nito ang kanilang reputasyon. Tiningnan ni Moment Queen ang kahoy na espada sa kanyang kamay at sinabi niya, Thunder Godwood, mas malaki, mas mabuti. Ang pagkakita lamang ng isang talampakan nito ay bihira. Napakasaya ng mga emperador sa kanilang mga Thunder Godwood, ngunit ang isang ito ay 3 talampakan ang haba. Bukod dito, ito ay inukit. Ang hawakan ay mas makapal kaysa sa iyong braso. Dapat itong napakalaki dati, at dapat kong aminin na sa tingin ko ay sayang na inukit ito sa isang espada. Halos tumulo ang luha ni Hansen. Ito ay isang kayamanan na maaaring magpalago ng mga genocore, at gayunpaman, halos masira ito. Kinuha ni Hansen ang kanyang Thunder Godwood at hinaplos ito tulad ng isang kasintahan. Sinabi niya dito, pasensya na kung hindi ka swerte at napunta ka sa pangangalaga ni Six Paths. Sumama ka sa akin at gagamutin kita ng mabuti. Aalagaan kita na parang sanggol ko. Bago pumasok si Moment Queen sa genocore storage, lumingon siya. May seryosong tingin sa kanyang mukha, sinabi niya, mas mabuting huwag mo itong ipakita sa iba. Kung makita ito ng mga emperador, tiyak na gusto nilang kunin ito sa iyo. Hindi ka pa nakakalaban ng mga emperador, tama ba? Tumanggo si Hansen. Hindi ko alam na ito ay isang kayamanan, noong una. Ngayon ay sigurado akong hindi ko ito ipapakita sa iba. Umalis si Moment Queen, at pagkatapos ay nag-isip si Hansen ng ilang paraan kung paano niya matatakpan ang espada at maiwasan ng iba na makilala ito. Kailangan din niyang dalhin ito sa kanya dahil hindi kayang ilagay ni Hansen ito sa loob ng cruel bottle. Kaya ni Six Paths na dalhin ito, ngunit madaling mapapansin kung dadalhin ito ni Hansen sa paligid. Habang iniisip niya ito, naisip niya ang isang tanong. Kung ito ay tinatawag na Thunder Godwood at ito ay tinamaan ng kidlat, dapat ba itong isang kayamanan ng kulog? Marahil ay magagamit ito para sa Silver Fox. Nakakahiya na hindi pa siya umuunlad. Kung nagawa na niya, tiyak na gusto kung makita niya ito. Naisip na ngayon ni Hansen ang tungkol sa Silver Fox, nagpasya siyang tingnan ang itlog kung saan siya nakatira ngayon. Hindi inilagay ni Hansen ang Silver Fox sa loob ng cruel bottle dahil ito ay isang hiwalay na dimensyon. Natatakot si Hansen na hindi siya umuunlad doon. Kinuha ni Hansen ang itlog na naging Silver Fox at pagkatapos, bigla na lang, ang walang buhay na itim na Thunder Godwood ay biglang sumabog ng kidlat. Ito ay papunta ng diretso sa itlog ni Silver Fox. Kabanata 1445. Itim ang kahoy na espada, ngunit puti ang kidlat. Tumama ito sa itlog at nasipsip ng balat nito. Nangyari ito, nagsimulang lumiwanag ang itlog. Tiningnan ni Hansen ang kahoy na espada at ang itlog na may pagkabigla. Ang kidlat mula sa kahoy na espada ay hindi mukhang agresibo, ngunit ito ay nagniningning at puno ng enerhiya. Parang gusto nitong bigyan ng buhay ang target nito. Pakiramdam ni Hansen na parang ang itlog na naging Little Silver ay nagnanais ng laman. Pagkatapos ay inilagay ni Hansen ang espada sa ibabaw ng itlog upang makita kung magkakaroon ng ilang reaksyon si Little Silver. Bihira ang Thunder Godwood, ngunit kung mapabilis nito ang ebolusyon ni Little Silver, hindi tatutol si Hansen na gastusin ito sa kanya.
Pagkatapos ng lahat, matagal nang kasama ni Hansen si Little Silver. Maraming beses na niyang nailigtas ang buhay ni Hansen. Para kay Hansen, bahagi na ng pamilya si Little Silver. Nang ang espada ay makipag-ugnayan sa itlog, ang kidlat ay dumaloy sa itlog na parang seda. Ang itlog ay nagningning ng mas maliwanag at mas maliwanag. Nakakagulat, sa kabila ng katotohanang ang Thunder Godwood ay hinubog sa isang espada, nagsimulang maging buhay ito. Ang uling na katawan nito ay parang na-moisturized at ito ay nagbabago. Hindi nagtagal, nakakita si Hansen ng isang usbong sa kahoy. Mas marami pang nagsimulang lumabas sa buong espada na nagpapakitang parang isang tuyong nahulog na troso na sumuko sa sobrang paglaki. Kinakatawan ba nito ang pagbabago ng mga panahon, ang pagdating ng tagsibol na papalit sa taglamig? Bumantong hininga si Hansen. Patuloy na umaagos ang kidlat mula sa kahoy, at ang ningning ng itlog ay nagpapakitang parang isang pilak na araw. Ang kahoy na espada ay naging isang maliit na puno na umuunlad na may berdeng dahon. Ngunit hindi nagtagal ito. Nang ang kahoy na espada ay may berdeng dahon, ang life force na ipinakita nito ay nagsimulang mawala. Dahan-dahan, ang mga dahon na iyon ay nagsimulang mamatay. At nangyari ito, ang kidlat na nabuo nito ay humina. Sa huli, lahat ng dahon ay namatay at wala ng kidlat. Pagkatapos ng sandaling katahimikan, ang espada ay nagka-dust. Nakaramdam ng sakit si Hansen. Ito ay isang kayamanan na maaari lamang makuha isang beses sa bawat 10,000 taon, at nakuha ito mula sa isang emperador. Ngayon na nawasak na ito, hindi sigurado si Hansen kung makakakuha pa siya ng isa pa. Sa loob ng pilak na liwanag na nag-aapoy pa rin sa harap niya, naramdaman ni Hansen na lumalakas ang life force ni Little Silver. Katsa! Sa loob ng pilak na araw, may ilang ingay, pagkatapos ay isang kidlat ang sumabog upang lumiwanag sa buong bulwagan. Ngunit ang pilak na liwanag ay hindi nasaktan si Hansen. Nagparamdam ito sa kanya ng mabuti, na parang binibigyan siya ng enerhiya. Sa loob ng pilak na liwanag, isang eleganteng bagay, na may pilak na balahibo, ay lumitaw. Little Silver. Sobrang saya ni Hansen kaya kinuha niya ang balahibo na bagay at hinaplos ang ulo nito. Pumikit si Little Silver at mukhang mapagmataas. Ngunit higit sa lahat, mukhang masaya ito. Ang kidlat ay dahan-daang nagsimulang mawala, at nang mawala ito, tumalon si Little Silver palayo kay Hansen. Iniling niya ang sarili, ipinakita ang kanyang napakakinang na buhok. Huwag mong hawakan ang isang babae ng basta-basta, sabi ni Little Silver sa isang panunuya na pambabaeng boses. Nagulat si Hansen nang marinig ito. Lumapit siya upang kunin muli si Little Silver at sinabi, nakakapagsalita ka na ng wikang tao. Sabi ko, hindi mo dapat ako hawakan. Tingnan mo, ginulo mo na naman ang buhok ko. Tumalon muli si Little Silver palayo kay Hansen at iniling ang kanyang buhok upang i-reset ito. Sa isang mapagmataas na tono ng boses, lumingon siya upang sabihin kay Hansen, madaling matutunan ang wikang tao. Walang dapat ipagmalaki. Alam kong ikaw ang pinakamahusay. Yumuko si Hansen upang kuskusin ang kanyang ulo. Mukhang mapagmataas si Little Silver, ngunit hindi sinabi kay Hansen na huwag siyang hawakan sa pagkakataong ito. Ngayong muling isinilang na si Little Silver, labis na masaya si Hansen. Sa kasamaang palad, nagalit ito kay Bauer. Dati siyang nag-iisang tumatanggap ng pagmamahal ni Hansen, at isinasama niya siya saan man. Ngayon, naramdaman niyang kailangan niyang makipagkumpetensya para sa atensyon ni Hansen. Nagkatinginan sina Bauer at Little Silver. Isang kislap ng pag-aaway ang nag-udyok sa pagitan nila, at pareho silang lumingon upang tumalikod. Si Little Silver ay parang tagapagmana ng isang nilikhang super, at gayon din ang kanyang antas ng fitness. Nakatanggap si Little Silver ng Geno Core, ngunit ito ay isang bronze lamang. Kailangan niyang gumastos ng maraming oras sa pag-level up nito. Plano ni Hansen na dalhin sina Bauer at Little Silver pababa sa Underworld. Nag-aalala siya kung mawawala siya doon ng masyadong matagal, mahuhulog si Ling Mayer sa isa pang pukana ni Spirit 13. Magiging sayang kung ang isang kaibig-ibig na babae ay maloloko upang magkaanak para kay Spirit 13 sa lahat ng tao. Ngunit bago umalis si Hansen sa Shadow Shelter, nakaramdam siya ng isang bagay na napakalakas na papalapit. Agad itong nagdulot ng kunot sa kanyang noo. Alam ni Hansen kung sino ito. 2 beses na itong bumisita sa tirahan pagkatapos ng lahat. Si Qingli mula sa Outer Space Shelter. Mabilis na nagtago si Hansen sa bulwagan ng espiritu, habang sina Chip Ship at Green Cow ay lumapit upang salubungin siya at tingnan kung ano ang gusto niya. Inutusan nina Chip Ship at Green Cow ang ilang mga nilalang na buksan ang mga gate. Ngumiti ang tupa habang bumukas ang mga gate at sinabi, Ginoong Qingli, maligayang pagdating.
Nagtataka ako kung anong negosyo ang nagdala sa iyo rito. Ano man ito, sinisiguro kong magsisikap kaming makipagtulungan. Mukhang malungkot si Chingle at sumagot, mula ngayon, akin na ang tirahang ito. Lahat kayo ay susunod sa aking utos. Masama ang timpla ni Chingle. Si Hansen lang ang miyembro ng kanilang pangkat ng paghahanap na nakaligtas sa mystical shelter. Sina Chingle at Yuzuan ang responsable sa pag-recruit kay Hansen, kaya inaasahan ni Chingle na makakatanggap siya ng gantimpala. Ngunit hindi sila binigyan ni Hansen ng kapakipakinabang na impormasyon at hindi nila maangkin ang tirahan. Ang mga gantimpala na nais makuha ni Chingle ay hindi dumating. Bukod sa gantimpala, sa kabila ng katotohanang malapit si Chingle kay Yuzuan, kinasusuklaman siya ni Yumiao. Napilitan siyang magpatrolya sa rehiyong ito, ngunit walang anumang bagay sa paligid. Ang Shadow Shelter ay isa sa mga disenteng tirahan sa paligid. Dagdag pa, naniniwala siyang nasira ang isip ni Hansen. Ngayon, gusto niyang sakupin ang tirahan. Nang marinig nilang sinabi niya ito, nagbago ang mga mukha ni na Chip Chip at Green Cow. Ginoong, hindi mo kailangang kontrolin ang buong tirahang ito. Sabihin mo lang sa amin kung ano ang kailangan mo, at pupunta kami at kukunin ito para sa iyo, sabi ni Chip Chip. Tumigil ka, dalhin mo ako sa bulwagan ng espiritu. Ako na ang boss mo ngayon. Sobrang inis ni Chingle, at wala siyang interes na talakayin ang mga bagay-bagay sa tupa. Pumasok siya sa tirahan. Sige, sige. Sige, ganito. Ikiniling ni Chip Chip ang kanyang ulo at ibinaba ang kanyang ulo habang nagsasalita. Kabanata 1446. Ano ang nangyari kay Hansen? Tanong ni Chingle kay Chip Chip habang naglalakad siya papasok. Tiningnan ni Chip Chip ang espiritu na may paghamak at sumagot, may problema ang kanyang utak. Pinatalsik namin siya dahil nakita naming walang saysay na panatilihin ang isang hanggal sa paligid. Ang pagkakaroon ng isang tanga na namamahala sa lugar ay magiging hanggal. Oo. Nagiging sobrang tanga siya. Hindi na niya mawari ang pagkakaiba ng lalaki at babae. Walang tatanggap sa kanya kahit na bilang alipin, dagdag ni Green Cow. May katuturan. Alam mo ba kung nasaan siya ngayon? Tanong ni Chingle. Sino ang nakakaalam? Minsan nakikita ko siyang nagkukubli sa mga eskinita, kumakain ng tira-tirang pagkain. Alam niyang mga buto lang ang mga iyon na walang laman, ngunit patuloy pa rin siyang nagngangalit na kumakain ng mga ito. Marami ang sinabi ni Chip Chip. Pagkatapos marinig ito ni Chingle, ayaw na niyang malaman pa ang tungkol kay Hansen. Sino ang nagangkin ng pamumuno sa tirahan, kung gayon? Nagpanggap na hindi alam ni na Chip Chip at Green Cow, at sinabi lang, ikaw ang boss ngayon, ano? Bago ako dumating, ibig kong sabihin. Sino ang boss? Tiningnan ni Chingle ang dalawa. May isang babaeng espiritu na nangunguna sa amin, na tinatawag na Moment. Umalis siya ilang araw na ang nakakaraan, ngunit hindi pa siya bumabalik. Walang naglakas loob magtanong kung saan siya pupunta, sabi ni Chip Chip. Nagtanong si Chingle ng ilang katanungan tungkol kay Moment, ngunit patuloy na sinasabi ni na Chip Chip at Green Cow na hindi nila alam. Kahit na ano, nasiyahan si Chingle. Magalang naman sina Chip Chip at Green Cow. Naglakad-lakad siya sa Shadow Shelter ng ilang sandali at nagustuhan ang lugar, at pagkatapos ay naghihintay siya sa loob ng bulwagan ng espiritu. Hiniling niya sa dalawa na tipunin ang lahat kinabukasan ng umaga para maipahayag nila kung sino ang magiging bagong pinuno nila. Pumayag sina Chip Chip at Green Cow na gawin ito, ngunit sa huli, palihim silang nagtungo sa isang bahay na bato. Nandoon sina Hansen, Moment Queen, Bauer, Little Silver, Red Pony, at Galaxy Beast na naghihintay. Boss, napatahimik na namin siya. Ano ang gagawin natin ngayon? Ipinaliwanag ni Chip Chip ang nangyari kay Hansen. Bakit hindi natin siya patayin habang natutulog? Nagsalita si Green Cow na may mahinang boses, isang boses na nagtataglay ng paghamak. Umiling si Hansen at sinabi, si Chingle ay mula sa Outer Space Shelter. Wala tayong lakas para labanan ang ganitong lugar, at ang pagpatay kay Chingle ay magdudulot lang ng problema mula doon. Patuloy ninyong gawin ang panlilinlang sa loob ng ilang araw pa habang nag-iisip ako ng solusyon. Pinapalo ni na Chip Chip at Green Cow ang kanilang dibdib at sinabi, huwag kang mag-alala, tapat kami sa iyo. Kahit na tumayo kami sa tabi ni Chingle at magmukhang tapat, sa puso, tayo ay magpakailanman sa iyo. Mabuti, hanggat humihinga ako, aalagaan ko kayong lahat ng buong makakaya ko. Lumamig ang boses ni Hansen, at nagpatuloy siya, bumalik na kayo ngayon. Gawin ang iniuutos niya at patuloy na magpanggap. Hindi natin kayang magpalagay siya ng hinala. Nang umalis sina Chip Chip at Green Cow sa bahay, nagsimula silang mag-usap. Chip Chip,
Dapat ba nating sundin ang dating boss o ang bagong boss? Mas bumaba ang boses ni Green Cow. Malapit siya sa tupa, at nagtitiwala siya sa kanyang paghuhusga. Ikiniling ni Chip Chip ang kanyang ulo at sinabi, "Siyempre, sinusunod natin ang pinakamalakas." Ibig bang sabihin ang bagong boss? Siya ay mula sa Outer Sky Shelter, pagkatapos ng lahat. Dapat mas malakas siya kaysa kay Hansen. Malinaw ang opinyon ni Green Cow. Hinawakan ni Chip Chip ang binti ni Green Cow at sinabi na may ngiti, "Wala kang alam. Kahit gaano kalakas si Chingle, siya ay alipin pa rin ng iba. Walang saysay na sundin ang isang alipin. Talaga bang gusto mong maging alipin ng isang alipin? Akala ko sinabi mong dapat nating sundin ang pinakamalakas." Nagtanong si Green Cow para sa paglilinaw. Bamantong hininga si Chip Chip at umiling. "Tanga ka ba? Talaga bang hindi mo mawari kung gaano kalakas ang ating boss? Kung hindi pa nakasama si Chingle sa Outer Sky Shelter, garantiya kung pinatay na siya ng boss ngayon." Ganoon kalakas ang boss. Nanlaki ang mga mata ni Green Cow. "Kaya nga tinawag kitang tanga. Hanggat nandito ang boss, ang tirahan ay mananatili sa atin. Siyempre, kung gusto mong magbigay ng panandaliang katapatan kay Chingle, sige lang. Ngunit sa iyong maliit na kapangyarihan, hindi magkakaroon ng pagkakaiba kapag nagbago na ang sitwasyon." Sabi ni Green Cow, "Sa tingin ko tama ka. Kulang tayo ng kapangyarihan, at napakabait ng boss na hayaan kaming mamuno at pamahalaan ang tirahan." Eksakto. At hindi sinabi sa atin ng boss na maging masama. Pinanatili niyang magiliw ang mga bagay at pinanatili ang katayuan ko. Tuldok tuldok tuldok. Umalis si Hansen sa tirahan. Hindi siya natatakot na ang kanyang mga kasama ay maging mga daga. Si Chingle ay isang ordinaryong espiritu ng maharlika na may gemstone genocore. Higit sa lahat, kailangan niyang iwasan ang galit ng Outer Sky Shelter. Kung hindi iyon problema, pinatay na niya ang mapagmataas na espiritu. Sinusunod ni Chingle ang iba, kaya ang kanyang spirit stone ay nasa loob ng kanyang katawan. Hindi man lang siya makakabalik. Determinado si Hansen na hindi siya hahayaang makatakas sa ganito, ngunit gusto niyang pumunta sa underworld bago siya gumawa ng anumang bagay at kunin ang kanyang mga uod. Kung ipinagkakasala niya ang pagkamatay ni Chingle sa mga nilalang na iyon, hindi nila iisipin na sisihin si Hansen. Naglakad si Hansen ng ilang milya, ngunit pagkatapos ng ilang sandali, isang bagay na puti ang lumapit sa kanya. Ito ay isang puting unggoy na 3 metro ang taas. Ang kanyang mga kalamnan ay parang bakal, at ang tanging lugar na hindi natatakpan ng kanyang may kintab na balahibo ay ang kanyang mukha, kamay, at paa. Nabawasan na ng unggoy ang kanyang kapangyarihan, ngunit gamit ang kanyang Damshan Aura, nasabi ni Hansen na ang nilalang ay napakamalakas at mas mahusay kaysa sa mga uod na kanyang kukunin. Ngunit ayaw makipaglaban ni Hansen. Kaya, plano niyang iwasan ito. Ngunit nakita na ng unggoy si Hansen. Tumakbo ito patungo sa kanya na parang tren, nagmumukhang galit, at sumigaw, "Galing ka ba sa Shadow Shelter?" Tiningnan ni Hansen ang unggoy mula ulo hanggang paa at naisip sa kanyang sarili, naghahanap siya ng gulo. Mabilis na sumagot si Hansen, "Nandoon ako, pero pinalayas lang ako." "Mabuti. Dalhin mo ako doon at papatayin ko ang amo. Walang magtatuboy sa iyo." Pagkatapos nun, malamig na sinabi ng unggoy. Nakaramdam ng lamig si Hansen sa kanyang gulugod dahil siya ang amo ng tirahan. "Teka, ang tirahan ay pag-aari na ngayon ni Chingle," na pagtanto ni Hansen. "May sama ng loob ka ba sa bagong amo doon?" "Higit pa sa sama ng loob. Yumangal ang unggoy." Kabanata 1447. Dinala ni Hansen ang Snow Ape sa Shadow Shelter, na labis na masaya. Habang naglalakad, tinanong ni Hansen ang nilalang ng maraming katanungan. Ang Snow Ape ay ang tagapagmana ng isang nilikhang super na kilala bilang Demon Ape. Ngunit pagkatapos niyang ipanganak, sa mga kadahilanang hindi niya alam, hindi niya nakita ang kanyang mga magulang. Hindi nagtagal pagkatapos noon, nahuli siya ni Nanlit Ian at dinala siya pabalik sa tirahan upang magsagawa ng mga pagsusuri at eksperimento sa kanya. Hindi inaasahan ni Nanlit Ian na magiging maswerte siya at mahuli ang sanggol ng isang nilikhang super. Ngunit gayunpaman, ang Snow Ape ay isang nilalang na may banal na dugo. Inaangkin ng Snow Ape na ito ay banal na dugo dahil ang kanyang dugo ay maaaring hindi dalisay. Kumuha si Sumienhua ng maraming dugo mula sa kanya upang magsagawa ng maraming pagsusuri. Nagkaroon siya ng pagkakataong makatakas sa pagkabihag isang araw habang wala si Nanlit Ian sa tirahan. At pagkatapos, naging maswerte pa siya. Umunlad siya at ang kanyang Genocore ay naging isang Super Genocore. Sa ganitong lakas at kumpiyansa, nagplano siyang bumalik isang araw upang patayin si Nanlit Ian. Sa kasamaang palad, matagal na ang nakalipas. Bata pa siya nang mangyari ang mga karumal-dumal na iyon.
Hindi niya talaga naaalala ang pangalan ni Nanlit Ian, at hindi rin niya naaalala ang hitsura nito. Naalala niya lang ang isang panata na ginawa niya noong matagal na panahon, at iyon ay ang patayin ng amo ng Shadow Shelter. Nakaramdam ng kaluwagan si Hansen na halos hindi siya naging target ng unggoy, at naisip niya sa kanyang sarili, maswerte na dumating si Qingle nang dumating siya. Kung hindi, ang malaking unggoy na ito ay hahabol sa akin sa halip. Ngunit hindi naman mukhang masamang tao ang Snow Ape. Sobrang sanggit siya, ngunit gusto niyang itoon ang kanyang galit sa taong kanyang pinanumpaan na patayin. Ayaw niyang pumatay ng iba. Bumalik sila sa Shadow Shelter, at nang makita ng mga mata ng Snow Ape ang tirahan, namula ang mga ito. Sumigaw ang unggoy, ito ang tirahan. Pagkatapos noon, sinubukan ng Snow Ape na tumakbo ng diretso sa tirahan. Ngunit pinigilan muna siya ni Hansen at sinabi, Ginoo, huwag ka munang pumunta. Bakit hindi? Susubukan mo bang pigilan ako? Tiningnan ni Snow Ape si Hansen na may galit na parang alam niyang hindi siya mapipigilan ng tao. Hindi naman. Pero hindi mo alam ang hitsura ng kanyang mukha. Kung papasok ka ng ganoon, matatakot mo ang lahat. At ang amo ay tuso, kaya malamang na makisama siya sa mga natatakot na tao at hindi aaminin na siya ang iyong hinahanap, mabilis na paliwanag ni Hansen. May katuturan. Nag-ungol ang Snow Ape. Paano kung itago mo ang iyong lakas, tulad ng ginawa mo kanina, at bumalik ka doon kasama ko? Tutulungan kitang hanapin ang amo, at kapag inamin na niya ang kanyang pagkakakilanlan, maaari kang magpatuloy at patayin siya. Sa loob-loob, naisip ni Hansen, pinatay ko na si Nanlit Ian at binigyan na kita ng iyong paghihiganti. Ngayon ay maaari mo nang gantihan ang pabor at tulungan akong alisin si Qingle. Nang marinig ni Snow Ape ang sinabi ni Hansen, sumagot siya, magandang ideya. Dalhin mo ako sa Asterisk S-Shoal para mapatay ko siya. Tumanggaw si Hansen at dinala ang Snow Ape ng diretso sa bulwagan ng espiritu. Nang panahong iyon, nagpupulong si Qingle sa bulwagan ng espiritu. Nakaupo siya sa trono, nilalamon ng lahat ng Geno Fruit na ipinagkakalob sa kanya ni Chip Ship at Green Cow. Mas mahusay ang pag-unlad ng Shadow Shelter kaysa sa kanyang inaakala. Naisip niyang makakakuha siya ng maraming kita sa lugar na ito sa ilalim ng kanyang kontrol, isang konsepto na nagpasaya sa kanyang kalooban. Bigla, isang hindi inaasahang bisita ang pumasok sa bulwagan. Naisip ni Qingle na maaaring ito ay isang metal eater, ngunit hindi. Si Hansen ito, at sa kanyang tabi ay isang puting unggoy. Hansenador, ano ang ginagawa mo rito? Walang silbi na si Hansen kay Qingle ngayon, kaya hindi na niya gagamitin ang kanyang mga paggalang at magagandang salita. Tinanong mo ako kung bakit ako nandito. Bakit ka nakaupo dyan? Galit na tanong ni Hansen. Bakit? Dahil ako ang amo ng tirahang ito. Napakakoki ng pagsasalita ni Qingle na nagpapahiwatig gamit ang kanyang mga braso na ang buong lugar ay pag-aari niya. Perpekto ang mga salitang iyon. Natuwa si Hansen nang marinig niyang sinabi niya iyon dahil inaasahan niyang kailangan niyang magsabi ng marami pa upang maamin ito ng espiritu. Napaka-arrogant ni Qingle kaya nagmamadali siyang umamin. Nagiging walang silbi ang inihanda niyang pananalita. Talaga bang ikaw ang amo ng tirahang ito? Hindi pa kumikilos ang Snow Ape at sinubukan lang niyang pigilan ang kanyang galit. Kung hindi ako, sino pa? Ikaw. Wala si Qingle sa Dangshan Aura kaya hindi niya masabi kung gaano kalakas ang Snow Ape. Iniisip niyang ordinaryo ito at alam niyang walang ibang nilalang doon ang makakapigil sa kanya kaya walang takot siya. Nang marinig ito ni Hansen, nakaramdam ulit siya ng kaluwagan. At naisip niya sa kanyang sarili, Qingle, niloko mo lang ang sarili mo. Pagkatapos ng sagot na ito, nagpakita ng galit ang Snow Ape sa harap ni Qingle. Agad na bumaba ang kanyang mga gintong kuko sa ulo ng espiritu. Nagulat si Qingle, at mabilis niyang sumigaw, Ga! Sino ka? Umungol ang unggoy at sumagot, ako ang maliit na unggoy na nahuli mo at pinatuyo ang dugo. Narito ako upang maghayganti. Nalilito si Qingle, ngunit bago pa siya makapagpaliwanag na wala siyang kasalanan, hinati ng Snow Ape ang espiritu sa dalawa. Ang kanyang dugo ay nagkulay pula sa bulwagan ng espiritu. Wala siyang pagkakataong lumaban. Si Qingle ay isang espiritu na sumusunod sa Outer Space Shelter. Ang kanyang Spirit Stone ay bahagi ng kanyang katawan, tulad ng kay Moment Queen. Maaari niyang ilagay ang kanyang Spirit Stone sa estatwa ng espiritu, ngunit hindi pa rin siya makakabalik. Ngayong pinunit na siya ng Snow Ape, wala na siya magpakailanman. Napakagalit pa rin ng Snow Ape. Paulit-ulit niyang binubugbog ang lupa at dinudurog ang mga laman loob at mga paa ng walang buhay na espiritu, paulit-ulit. Kawawang tao, paano ka naglakas loob na magpanggap na boss ni Chip Ship? Tiningnan ni Hansen ang natitira kay Qingle at bumantong hininga.
Naparalisa sina Chip Ship at Green Cow. Si Qingle ay isang makapangyarihang maharlikang espiritu, at siya ay pinunit-punit sa isang iglap. Wala man lang siyang pagkakataong lumaban. Ang mga nilalang at espiritu na dumating doon para sa pulong ay nakakita ng magulo na mga labi ng nangyari, at nagulat sila. Pagkatapos patayin si Qingle, lumingon ang unggoy at umalis. Ayaw niyang manatili doon ng isang segundo pa. Pinaalalahanan siya ni Hansen, mag-ingat ka. Sumunod siya sa outer sky shelter, at kung malalaman nilang ikaw ang pumatay sa kanya, hahabulin ka nila. Papatayin ko ang anumang dumating sa aking daan. Nagsalita ang Snow Ape na may galit habang dahan-daang naglalakad palayo. Kabanata 1448. Boss, talagang matalino ka at malakas. Ang hirap ni Qingle, at nakahanap ka ng taong makakaalis sa kanya. Sa loob ng bulwagan ng espiritu, ipinagmamalaki siyang pinuri ni Chip Ship. Sumali rin si Green Cow at sinabi, Boss, pinagpala ka. Napakabata mo at napakagwapo, tiyak na mahuhulog ang lahat ng babaeng baka sa iyo, head over heels. Maaari mo silang panatilihin, naisip ni Hansen sa kanyang sarili. Pagkatapos ay lumingon siya upang tingnan sila at sinabi, kung dumating ang isang sugo mula sa outer sky shelter, alam ba ninyong lahat kung ano ang sasabihin? Oo, isang nilalang na nagngangalang Snow Ape ang dumating at pinatay si Qingle. Siya ay isang espiritu na may maraming kaaway, kaya hindi ito naging isang ganap na sorpresa, mabilis na sumagot ni Chip Ship. Mabuti. Ang katapatan ng pinakamagandang patakaran. Ngumiti si Hansen. Salamat sa papuri. Mula ngayon at hanggang sa hinaharap, nangangako akong paglilingkuran ka ng buong makakaya ko. May bagong sigla at pag-asa si Chip Ship. Ginamit niya ang pariralang itinuro ni Hansen kina Bauer at Galaxy Beast. Ibinigay muli ni Hansen ang pamamahala ng tirahan kina Chip Ship at Green Cow. Sila ay isang kakaibang duo, ngunit nagagawa nilang matapos ang mga bagay. Hindi niya inaasahan na magiging tapat sila magpakailanman, ngunit hanggat patuloy na dumadaloy ang kita, ayos lang sa kanya na hawakan nila ang mga bagay kung paano man nila gusto. Karamihan sa mga espiritu at nilalang ay hindi kayang magsalita tulad ng ginagawa nila. Hindi mahalaga kung gaano kalakas ang iba, wala nang tumutugma sa kanilang pagiging mahusay sa diplomasya. Iniwan ni Hansen si Moment Queen sa tirahan, at pati na rin si Little Silver. Aktibo niya ang kanyang Super King Spirit at muling isinuot ang kanyang pagkakakilanlan bilang Dollhort, at pagkatapos ay lumipad siya patungo sa tirahan sa Underworld. Ayaw manatili ni Bauer sa Shadow Shelter, at kailangan din ni Hansen na dalhin siya sa Holy Vine. Kaya, isinama niya ito. Habang umalis sila, nakaupo si Bauer sa balikat ni Hansen. Ngumiti siya kay Little Silver na parang nagpahayag ng tagumpay. Hindi siya pinansin ni Little Silver at patuloy na nagpahinga sa kama. Ang kanyang pag-uugali at kawalan ng pakialam ay nagalit lang kay Bauer. Bumalik sa mass shelter, walang masamang nangyari sa lugar habang wala si Hansen. Wala nang ibang sinubukan si Spirit 13. Nakahanap ako ng isang lugar na may mataas na antas ng genoplants. Tumanggi si Snake King na dalhin ako roon, kaya maaari mo ba? Tanong ni Ling Mayer kay Hansen. Ano iyon? Hindi interesado si Hansen sa anumang ordinaryong genoplant. Ito ay isang yungib na may maraming kabute. Mukhang mataas ang klase, ngunit hindi ko alam ang mga pangalan nila, sabi ni Ling Mayer. Hindi alam ni Hansen kung paano haharapin si Spirit 13, at dahil wala siyang ibang gagawin, nagpasya siyang samahan siya at tingnan ang mga kabuteng iyon. Mayroong milyon-milyong mas maliliit na yungib at tunnel sa lugar na iyon. Kung hindi kayang gabayan ni Ling Mayer ang daan papunta sa mga ito, malamang na hindi na makikita ni Hansen ang mga ito. Ang tunnel ay para lang sa isang tao. Pagkatapos ng ilang daang metro, naging maluwang ito upang makapaglakad ng magkatabi ang tatlong taong may karaniwang pangangatawan. Pagkaraan ng ilang sandali, itinuro ni Ling Mayer ang nasa harapan nila. Iyon ang mga kabute. Tiningnan ni Hansen kung saan nakaturo ang kanyang mga daliri, at may mga kabute na nakapalibot sa ilang mga bato. Ang mga talukap nito ay puti ang kulay at halos kasing laki ng isang nakakuyong na kamao. Wala namang nagbabantay sa mga ito. Bakit hindi mo nalang kunin? Hindi nakita ng Dangshan aura ni Hansen ang anumang kaaway sa paligid. Sinubukan ko, ngunit hindi ko kaya, sabi ni Ling Mayer, na may walang pakialam na saloobin. Bakit hindi? Hindi makita ni Hansen kung bakit. Hindi rin alam ni Ling Mayer kung bakit. Hindi ko lang kaya. Dapat mong subukang kunin ang mga ito. Hindi nakaramdam ng panganib si Hansen, kaya lumapit siya sa isa sa mga kabute at sinubukang kunin ito. Diretso itong tumawid ang kanyang kamay. Ang kabute ay naglalabas ng mabangong amoy, at kitang-kita ito, ngunit hindi niya lang mahawakan ito.
Kakaiba. Ito ay isang anino, sabi ni Hansen, habang tinitingnan ang kabute. Ito ay puti, na may kaunting kulay rosas. Mabango ito, at sinasabi ng Damshan Aura na ito ay isang halaman na may banal na dugo. Ginamit ni Hansen ang kanyang kamay upang hawakan itong muli, ngunit tulad ng dati, dumulas lang ito. Kita mo, hindi mo ito mahawakan, sabi ni Ling Mayer. Napakakakaiba, bakit hindi ko ito makuha? Ginamit ni Hansen ang kanyang Damshan Aura upang ice-scan itong muli. Buhay ito, at tiyak na umiiral ito. Ngunit kahit anong gawin niya, hindi mahawakan ng kanyang mga daliri ang shroom. Marami pang iba sa unahan, sabi ni Ling Mayer, habang patuloy siyang naglalakad papasok sa yungib. Sumunod si Hansen. Ang kuweba ay puno ng mga kabute na may iba't ibang laki. Ang ilan ay kasing laki ng mga bola ng football, habang ang ilan ay kasing laki lang ng kamao. Sinubukan ni Hansen na hawakan ang mga ito, ngunit muli, nabigo siyang makipag-ugnayan. Hindi niya mahawakan ang alinman sa mga ito. Nainggit si Bauer sa pangyayaring ito, kaya tumalon siya mula sa balikat ni Hansen. Matagumpay niyang kinuha ang isang kabute at kinuha ito. Mabuti si Bauer, naisip ni Hansen. Nakita ni Ling Mayer na matagumpay na kinuha ni Bauer ang isa, kaya sinubukan niyang gawin ang pareho. Tulad ng hindi kayang gawin ni Hansen, hindi rin niya makuha ang isa. Tatay, ito para sa iyo. Inilagay ni Bauer ang kabute sa kamay ni Hansen. Marahil dahil kinuha na ito, o dahil hinawakan na ito ni Bauer, ang kabute ay isang pisikal na bagay na kaya niyang hawakan. Marahan na pinisil ni Hansen ang talukap ng kabute, gustong makita kung ano ang gagawin nito. Ngunit nang pisilin niya ito, sumabog ang buong kabute sa kanyang mga kamay. Isang puting liwanag ang tumama sa noo ni Hansen na nagudyok sa isang anunsyo na tumugtog. Nakuha ang ordinaryong klase ng hayop na kaluluwang kabuteng granada. Ito ba ay isang kaluluwa ng hayop? Medyo nagulat si Hansen. Tiningnan ni Hansen ang loob ng kanyang dagat ng kaluluwa, at doon nakita niya ang isang puting kabuteng granada. Tiningnan niya ang impormasyon nito. Kabute, ordinaryong klase ng halaman na kaluluwa ng hayop. Ano ang isang halaman na kaluluwa ng hayop? Hindi naintindihan ni Hansen. Malinaw na ang mga halaman na kaluluwa ng hayop ay hindi nagmumula sa mga halaman. Dati nang mayroon si Hansen na maraming kaluluwa ng hayop, ngunit hindi pa niya nakikita ang ganitong uri dati. Habang iniisip ito ni Hansen, kumuha ng isa pang kabute si Bauer. Nakita niyang sinira ni Hansen ang kabute, at nagpasya siyang pisilin ang isa para sa kanyang sarili. Tatay, nakakuha ako ng banal na dugo na kaluluwa ng hayop, sabi ni Bauer kay Hansen. Bakit may napakalaking pagkakaiba? Bakit ako nakakuha ng ordinaryong kaluluwa ng hayop? Nanlaki ang mga mata ni Hansen. Okay. Here is the translation of the provided text into Tagalog, with Hansenador and Senador replaced with Hansen. Kabanata 1449. Bauer, tulungan mo si Hansen na kumuha ng isa pa. Naisip ni Hansen na kung may banal na dugo na kaluluwa ng hayop na makukuha mula sa mga kabute, hindi siya makakapayag na masiyahan sa isang ordinaryong kaluluwa ng hayop. Kumuha si Bauer ng isa, ngunit biglang nagsalita si Hansen, iyon. Ang laki lang nito ay parang kamao. Tiyak na wala itong magandang laman. Sa halip, kunin mo ang malaking iyon doon. Kinuha ito ni Bauer at ipinasa kay Hansen ang kabuteng kasing laki ng bola ng football. Mas mabigat ito kaysa sa huling nakuha niya. Malinaw na ito ang uri na may magandang laman. Mas malaki ito, mas maraming life force ang nasipsip nito. Dapat ito ay ilang antas sa itaas ng iba, sabi ni Hansen at pagkatapos ay pinisil ito. Pop! Nasira ang kabuteng kasing laki ng bola ng football. Isang puting liwanag ang mabilis na tumago sa dagat ng kaluluwa ni Hansen. Nakuha ang ordinaryong kaluluwa ng hayop na kabuteng granada. She asterisk T. Bakit ordinaryong kaluluwa ng hayop lang ulit ito? Mas maganda ba ang mas maliliit? Nagtaka si Hansen. Tatay, nakakuha ako ng isa pang banal na dugo na kaluluwa ng hayop, masayang sigaw ni Bauer, matapos niyang pisilin ang isa pang kabute. Siguro mali ang posisyon ko. Tiyak na hindi ako ganoon kamalasin. Kinagat ni Hansen ang kanyang sariling ngipin at nagsalita kay Bauer. Sinabi niya sa kanya, Bauer, tulungan mo akong kumuha ng isa pa. Sa pagkakataong ito, gusto ko ang pinakamaliit na makikita mo. Mukhang hindi tugma ang mga malalaki sa aking horoscope. Ano ang horoscope? Tumingin si Bauer kay Hansen na may malaking pagkalito. Hindi mo kailangang malaman. Kunin mo ako ng maliit, mabilis na sabi ni Hansen. Sumunod si Bauer at kumuha ng isang maliit na kabute. Pagkatapos, inihagis niya ito kay Hansen. Nahuli ni Hansen ang kabute.
Bago niya ito pisilin, lumuhad siya upang manalangin. Pumikit siya at sinabi, Buddha, Diyos, Maria, pakibigay sa akin ang banal na dugo na kaluluwa ng hayop. Mananalangin ako sa iyo araw-araw kung bibigyan mo ako. Matapos manalangin si Hansen, puputulan na niya ang kabute. Ngunit bago niya magawa iyon, bigla siyang lumingon at pinili ang lugar na itinuturing niyang maswerte upang putulin ito. Nakuha ang ordinaryong kaluluwa ng hayop na kabuteng granada. F***, ang RNG ng mga shroom na ito ay dapat na nasira. Hindi masama ang aking swerte, ang yungib na ito lang ang may problema, na may mga skewed probabilities. Kailangan ko lang na masira ang ilang higit pa at sigurado akong makukuha ko ang kailangan ko. Inilagay ni Hansen ang kanyang mga pamahiin at pananampalataya, at sa pagkakataong ito ay nagtiwala sa agham. Tatay, nakakuha ako ng banal na dugo na kaluluwa ng hayop. Ano ang nakuha mo? Masayang sabi ni Bauer. Katulad din, mangolekta ka ng ilang higit pa, pakiusap. Ubo ni Hansen. Ginawa ni Bauer ang sinabi niya at kumuha ng ilang higit pa para sa kanya. Tinanggap niya ang mga kabute at huminga ng malalim. Walang silbi ang mga Diyos na iyon. Ang agham ang susi. Nakuha ang ordinaryong kaluluwa ng hayop na kabuteng granada. Tatay, nakakuha ako ng isa pang banal na dugo na kaluluwa ng hayop. Nakuha ang ordinaryong kaluluwa ng hayop na kabuteng granada. Nakakabagot. Ang banal na dugo lang ba ang makukuha ko? Nakuha ang ordinaryong kaluluwa ng hayop na kabuteng granada. Tatay, nakakuha ako ng super kaluluwa ng hayop. Blurg. Halos masukan ng dugo si Hansen, at nanginginig ang kanyang mga kamay nang marinig niya ito. Kahit na mayroon pa siyang maraming kabute, natatakot siyang sayangin ang lahat. Ngunit naisip ni Hansen sa kanyang sarili, talagang kakaiba si Bauer. Palagi siyang nakakakuha ng mataas na antas na kaluluwa ng hayop. Marahil ang aking swerte ay pangkaraniwan at ito ang mga karaniwang resulta. Ano ang ginagawa ninyo? Para saan ang mga kabuteng iyon? Matagal nang nanunood si Ling Mayer, ngunit hindi niya maintindihan. Tumingin si Hansen sa kanya. Binigyan niya siya ng isa sa kanyang mga kabute at sinabi, putulin mo ito para sa akin. Sa unang tatlong santuwaryo, kung ang mga espiritu ay hindi sumusunod sa isang tao, hindi nila magagamit ang mga kaluluwa ng hayop. Hindi niya alam kung ganoon din ang mga bagay dito. Kung ang mga espiritu ay hindi makakakuha ng kaluluwa ng hayop, nagtataka siya kung ano ang makukuha niya kapag sinira niya ito. Excited na makita ni Hansen ang resulta. Tiyak na hindi siya makakatanggap ng wala, kahit na hindi niya magagamit ang mga kaluluwa ng hayop. Nang makita ni Ling Mayer na naglalaban sina Hansen at Bauer sa pagsira ng mga kabute, gusto niyang sumali sa kasiyahan. Ngayon na binigyan siya ng isa, mabilis niyang sinira ito. Pop! Isang puting liwanag ang lumabas sa kabute at lumipad patungo sa noo ni Ling Mayer. Nagulat si Ling Mayer at sinabi, nakakuha ako ng primitive na kaluluwa ng hayop. Nakaramdam ng takot si Hansen. Kahit na ito ay isang primitive na kaluluwa ng hayop lang, mas mahusay ito kaysa sa kanyang nakuha. Binigyan ni Hansen si Ling Mayer ng dalawa na natitira sa kanya, at nagawa niyang makakuha ng isa pang primitive na kaluluwa ng hayop at isang mutant na kaluluwa ng hayop. Ano ba ito? Noong araw, nakakakuha ako ng maraming mataas na antas na kaluluwa ng hayop, ang bilang nito ay maaaring umikot sa alyansa ng 3 beses. Sino ang nagmamalasakit sa mga hanggal na kaluluwa ng hayop na hindi mo na kailangang labanan para makuha? Hindi ko kailangan ang mga ito. Kumurap ang mga mata ni Hansen habang gumagawa siya ng masakit na ngiti. Pumasok si Bauer sa mga kabute at kumuha ng higit pa, masaya kaysa kailanman. Tatay, para sa iyo, sabi ni Bauer. Sinusubukang ibigay sa kanya ang ilang higit pang kabute. Ayaw ko na, pisilin mo na lang ang mga ito, kung gusto mo. Naisip ni Hansen na sayang na masira niya ang mga ito. Mayroong halos 100 kaluluwa ng hayop sa yungib na iyon, at kung masisira ni Bauer ang lahat ng iyon, makakakuha sila ng maraming banal na dugo na kaluluwa ng hayop. Gayunpaman, interesado si Hansen na malaman kung ano ang kaya ng mga kaluluwa ng hayop na kabuteng granada. Pareho lang sila, iba lang ang antas. Hindi pa kailanman nakakita si Hansen ng isang halaman na kaluluwa ng hayop, kaya tinawag niya ang isa sa kanyang mga ordinaryong kabuteng granada. Isang puting kabute ang lumitaw sa kamay ni Hansen, at nagulat siya nang makita na hindi ito naiiba sa mga kabuteng sinira niya upang makuha ito. Magagamit ko ba ito tulad ng isang granada? Inihagis ni Hansen ang granada. Pang! Tumama ang kabuteng granada sa sahig, at ilang segundo mamaya, sumabog. Ang pagsabog ay hugis ng isang mushroom cloud, at winasak nito ang mga bato sa paligid ng lugar kung saan sumabog. She**T.
Talagang ang magagamit ko ito tulad ng isang granada. Kung ang mga ordinaryong klase ng granada ay ganoon kalakas, nagtataka ako kung gaano kalakas ang mga banal na dugo at super. Medyo excited si Hansen. Sayang nga lang na isang beses lang magagamit na kaluluwa ng hayop ito, naisip ni Hansen na nakatitingin sa iba na may kasakiman. Bigla, isang sigaw ang nag-echo sa buong yungib. May papalapit sa kanila. Kabanata 1450. Tizi 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 tizi. Tumingin si Hansen sa mas malalim na bahagi ng yungib. Mabilis na papalapit sa kanila ang isang pulang liwanag. Nang makita ng mas malinaw ni Hansen, mabilis siyang nakahinga ng maluwag. Hindi ito pulang liwanag, sa katunayan, ito ay isang pulang ulong kuliglig. Ang kriminal ay may 1 metro ang haba, ang katawan nito ay parang bakal, at ang mga pakpak nito ay may gintong mga marka na nakaukit dito. Nagmamadali itong papalapit sa kanila sa 6 nitong paa. Ang 4 sa harap ay maliit, habang ang 2 sa likuran ay malaki. Ang ulo at ang likod ng nilalang ay may 2 letigo na parang balbas, at ang ulo mismo ay kumikinang ng maliwanag na parang isang makinang na ruby. Nang maghampas ang mga gintong pakpak, naglalabas ito ng kakaibang tunog na masakit sa tainga. Nakakagulat ang lakas ng mga paa nito sa likuran. Agad itong tumalon patungo kay Hansen, at tiningnan siya ng may galit. Crap! Isang super nilalang. Tumakas. Kinuha ni Hansen si Bauer at tumakbo na nakakagulat na walang pakialam kay Ling Mayer. Hindi rin gustong manatili si Ling Mayer, at sumunod siya sa kanila. Ngunit mabagal siya, at mabilis niyang nalaman na naiwan siya ni Hansen. Tiyak na mahuhuli siya ng halimaw. Narinig ni Hansen ang tunog ng isang bagay na bumabangga sa itaas, at noon niya napagtanto na ang yungib ay nagsikitla upang payagan lamang ang isang tao na dumaan sa isang pagkakataon. Nasa labas si Snake King, na bumubugbog sa bato upang palawakin ang daan. Ngunit sa oras na matapos ang trabaho nito at makarating kay Ling Mayer, patay na ito. Nakikita ang pulang kuliglig sa likuran ni Ling Mayer, na mukhang isang demonyo mula sa impyerno na may mga ngipin na parang lag-ari na nakangisi sa paghabol. Naisip ni Hansen na kaya nitong madaling putulin ang bakal. Tumalon si Hansen pabalik, pataas at lampas sa ulo ng nagpupumilit na si Ling Mayer. Pinapalo niya ang likod nito na nagtulak sa kanya palayo sa paparating na pag-atake ng kuliglig. Nakita ni Hansen ang mga ngipin ng pulang ulong kuliglig na nagkakagat at nagkikiskisan sa maruming bibig nito, na naglalabas ng mga tunog na parang pagmuya. Mabilis na tumalon si Hansen sa ulo ng kuliglig at pinapalo rin ang likod nito. Binetukan niya ito gamit ang super spank na nakabukas. Ngunit bahagya lang niyang napaalog ang pagkakasunod-sunod ng istruktura nito, at parang pinapalo ni Hansen ang kanyang kamay sa makapal, hindi mabasag na bakal. Lumapag si Hansen 10 metro sa likod ng kuliglig. Pagkatapos ng pagtama, ang ganap na hindi nasugatan na kuliglig ay lumingon upang tingnan ang matapang na tao. Punta ka rito. Habulin mo ako, ikaw na hanggal na insekto. Pinagtawanan ni Hansen ang kuliglig at tumakbo, pabalik sa mas malalim na bahagi ng yungib. Tizi tizi. Sumigaw ang pulang ulong kuliglig, tumatalon patungo kay Hansen. Nang makita ni Ling Mayer ang ginawa ni Hansen at ang paghabol ng kuliglig sa kanya, isang halo ng mga emosyon ang tumawid sa kanyang mukha. Naantig siya sa kanyang tapang. Sa kasamaang palad, gaano man kabilis tumakbo si Hansen, mahuhuli rin siya ng kuliglig. At nangyari nga ito, ilang sandali lang. Nagawang tumawag si Hansen ng isang kabuteng granada upang ihagis sa kuliglig, ngunit ito ay magiging isang walang kabuluhang kilos. Wala lang siyang ordinaryong variant ng mga sumabog na shroom, at malamang na wala itong gagawin sa super nilalang na humahabol sa kanya. Bauer, bigyan mo ako ng mga kabuteng granada na nasa iyo. Sigaw ni Hansen habang tumatakbo. Sumunod si Bauer at mabilis na ibinigay kay Hansen ang lahat ng kanyang kaluluwa ng hayop. Nagulat si Hansen sa kanyang natanggap. 11 ang mga ito, 10 mga banal na dugo na granada, at isa sa mga ito ay isang super granada. Hindi inaasahan ni Hansen na ganito ang pagtanggap niya ng kanyang unang super kaluluwa ng hayop bilang isang demi-Diyos. Halos nagalit siya. Gumugol siya ng kalahati ng araw na tumatanggap lamang ng mga ordinaryong kaluluwa ng hayop, ngunit madali namang nakakuha si Bauer ng mga banal na dugo at super kaluluwa ng hayop. Ngunit walang oras para magdalamhati sa mga mapait na resulta ngayon. Nasa likuran niya ang pulang ulong kuliglig, handang tamaan ang puwit ni Hansen. Inihagis ni Hansen ang isa sa mga banal na dugo na granada ng diretso sa gutom na bibig ng kuliglig. Umiikot ito sa lalamunan nito hanggang sa marinig ni Hansen ang isang mahinang pagsabog. Pagkatapos noon, nawala sa paningin ang kuliglig, nawala sa isang makapal na puting usok. Ang shockwave ay nagpahagis kay Hansen palayo, at siya ay itinulak sa isang pader.
Mas malakas ang mga kaluluwa ng hayop na isang beses lang magagamit kaysa sa karaniwang uri, tiyak na. Ang kapangyarihan na iyon ay halos katumbas ng ipinapakita ng mga super nilalang. Tumayo si Hansen, masayang nagkukwento sa kanyang sarili. Ngunit ang ngiti sa kanyang mukha ay mabilis na nawala nang lumabas ang kuliglig na buhay na nakatayo mula sa alikabok. Hindi ito nasira ng kabute. Walang dugo at ang life force nito ay hindi nagpakita ng anumang senyales ng pagiging mas mahina kaysa sa dati. Bumalik si Hansen sa paghabol sa pamamagitan ng mabilis na pagtakbo palayo. Ang Yungib ay isang labyrinth ng mga komplikadong landas at kailangan ni Hansen na gamitin ito sa kanyang kalamangan. Kung hindi niya maiiwasan ang kuliglig ng may pag-iingat, tiyak na mahahalata siya nito at dadalhin sa isang kakilakilabot na kamatayan. Determinado ang kuliglig na habulin si Hansen. Wala nang nagpabago sa kanyang determinasyon, sa kabila ng paghahagis ni Hansen ng isang banal na dugo na kabuteng granada sa tuwing nakikita niya ang kanyang sarili sa isang mapanganib na lugar. Nakatulong ito upang mapabagal ang nilalang. Pagkatapos ng isang oras ng pagtakbo, halos maubusan na ng granada si Hansen. Natitira na lang ang kanyang huli, ang super kabuteng granada. Biglang lumawak ang yungib sa unahan, at tumakbo si Hansen patungo sa malawak na kuweba na ito. Tumakbo si Hansen sa loob nito ng kasing bilis ng kaya niya, at pagkatapos ay lumipad patungo sa mga banal na ubas na nakikita niyang gumagapang sa bato sa itaas. Kaya ring lumipad ang kuliglig, at hinabol siya tulad ng dati. Naabot ni Hansen ang kisame ng yungib na may kuliglig sa kanyang mga takong. Malulunok si Hansen nang nagwawasak na nilalang kung hindi siya kikilos ng mabilis, kaya umikot siya sa hangin sa isang arko na parang isang lumilipad na ibon upang maiwasan ito. Boom! Tumama ang pulang ulong kuliglig sa kisame ng kuweba, at ang mga ubas ay umabot na parang mga ahas na nakakabit sa insekto. Ayaw manatili ni Hansen dahil hindi niya alam kung immune ba siya sa pagsalakay ng banal na ubas tulad ni Bauer. Nakita ni Hansen na sumigaw ang kuliglig at nagpupumilit ng buong makakaya nito, hindi makalabas. Makapangyarihan ang banal na ubas na iyon. Kahit na ang mga super nilalang ay hindi makatakas sa kapit nito. Nagulat si Hansen.